So today guys ay i-review ko po yung aking Forza 350. Ano nga ba yung mga good side at bad side sa motor na ito, at magkano yung price at ano yung aking mga plan sa motor na ito. Hello mga ka-station, magandang hapon po sa inyo lahat at welcome back to my channel. And today kasama po natin ngayon ang aking Forza 350. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ano nga ba yung mga good and bad side sa motor na to at magkano yung presyo. At saka ano din yung mga plano kong i-modify dito sa motor na to, no? At meron din akong vlog guys, kung hindi niya pa po napapanood yung pagbili namin ng motor na to, no, ni Mrs. Ngayon, unahin po muna natin itong i-review dito sa kanyang pinakataas, no. Tara! So, first of all mga ka-station ay kung nakikita nyo po yung kanyang seat ay napakalapad, no. At napaka-komportable niya po upuan, no. At ngayon, hindi lang yan. At pwede nyo pa pong ma-extend yung inyong paa, no. Yan, no. Saka talaga ito yung view nyo po pagka kayo ay nakaupo na dito sa Forza 350. So ngayon ay kung nakita nyo po ay napakadami niya pong mga buttons dito, no. Bottoms tuloy, button. Lang niya. Ngayon ay unang-una ito po yung susi niya guys. Yan. So keyless na po siya, no. So pipindutin nyo na lang po yung ano na yan, kasi pagka ilalak nyo po yung motor, long press nyo po yan, magre-red po yan, no. Ngayon pag unlock nyo po yung inyong motor, ilalong press nyo po ulit yan, tapos magiging green po yan, no. Yan, tapos ngayon press natin, no. Yan, tapos open natin. Ayan, ito na po yung kanyang dashboard talaga, no. Yan, hindi siya makita masyado. Yan, so in total po ng aking is 917 km na po, no. Ngayon, unahin po natin itong sa baba, ito, Info B. So yung Info B is yan po yung sa total niya at saka yung range niya, no. So ilang kilometro na lang yung pwede natin takbuhin sa kanyang gas, no, sa gasolina. Tapos ngayon naman is ito naman yung signal light niya, no. Yan. Tapos ito naman yung kanyang horn. Pero hindi natin itatryan kasi baka maano tayo dito natin mga kapitbahay. Tapos ito namang Info A, nakita nyo guys, is yan, no, yung elapse niya at saka yung average niya per kilometer. Ngayon yung aking average per kilometer is 31.7, no. Yan. Tapos, ngayon naman, ito naman lights na to guys. Ito yung headlights niya, no? Tsaka yung mababa na lights. Ngayon, ang pinaka gusto ko dito guys is pwede mo siyang parang iganyan siya, no? Tapos, yung lights niya dun sa harapan is alam niyo yung guys, pakita ko ha. Ganito siya, oh. Ayan, nakita nyo guys? Yan, oh. So, yan yung pinaka maganda doon pagka kunwari merong tatawid doon sa kalsada, hindi mo na kailangan i-horn knock, ano mo lang yung flash mo lang yung light niya, no. Alam na didiretso ka. Tapos ngayon, ito yung pinaka gusto ko sa dito guys, good side muna tayo. So pinaka gusto ko dito sa Forza na to ay is yung itong yan, no. Ang ganda niya guys, no. Ayan, so ngayon pagka windy siya, no, pwede mo siyang itaas para hindi mo siya maano yung mga mosquito or yung malanghap yung mga usok. Ayan. Tapos pagka hindi naman, no, pwede mo siyang ibaba. Ayan, so ito yung pinaka gusto ko dito sa na to, sa Forza na to, no. Tapos yung ito yung lights niya. Pakita ko lang ulit guys. Ayan, no. Ayan. So yan yung
dalawa na sa pinakagusto ko. Tapos yung pangatlo naman guys is ito. Yung side mirror niya. Yan. Kung naalala nyo po ay yung aking Forza 350 dati ay tinanggal ko po yung side mirror niya dito, no? Tapos nilagyan ko po siya dito ng ganito. Tapos ito, pagka kunwari ay nasa nasa maraming kotse, tapos tingin nyo hindi kayo kakasya, pwede nyo naman siyang itupi eh. Pwede siyang ganyan, no? Ayan, no? Pwede nyo siyang itupi. Yan. Natutupi siya eh. Yan. Natutupi siya. Yan, no? Diba? Tapos ngayon, pagka mo, meron din siyang hazard. Ito naman yung hazard niya. Pag pinundot mo yan, mag-hazard siya. Yan. Yan naman yung isa sa pinakagusto ko, yung pang-apat na gusto ko sa motor na to, no? Yan. So, ngayon dito naman po tayo sa kanyang button, no? Meron pong fuel at saka seat. So, unahin po natin yung fuel. Tingnan nyo guys, napaka galing po, no? Pindutin nyo lang siya. Ayan, no? Bubukas na siya kaagad, no? Ayan. So, yung nagpa full tank po ako is 10 liters po yung pina full tank ko, no? Yan. Tapos ngayon ay dito po tayo sa seat, no? Ayan. Seat. Poop. Ayan. Meron po siyang tutunog po siya, no? So ito yung pinaka panglima sa pinaka gusto ko sa motorbike na to. Kasi bang, napaka po yung kanyang compartment, no? Napaka lawak. Pwede nga pong matulog dito si Eva eh. So, pwede kong patulogin dito si Eva guys. Yan. Ito yung pinakagusto ko dito sa Forza na to, kasi dami mo talagang malalagay. Kasi ako guys, dami kong dala palagi. Pagka ako ay nagtuturo ng boxing, pupunta ako sa condo. So nagdadala ako ng yoga mat, 2 pairs of boxing gloves, dumbbells, etc. no? Ang dami pang iba. Yan, ito po yung panglima sa pinakagusto ko, no? At ngayon, tignan naman natin yung tail lights niya, guys. Ito yung kanyang tail lights, no? Ayan. Natin yung kanyang hazard. Ayun. Ganda, no? Tapos yung pang-anim na pinaka gusto ko sa motor na to is yung napakasarap niya pong i-ride guys. Kahit mabigat yung motor na to, at talagang yung acceleration niya pag kayo ay nag-overtake is wow, the best. Napakagaan niya talaga pag kayo ay nag-rides na sa motor na to. Talagang sarap ng feeling nung 0 to 100. So yan naman yung ini-next natin guys, no? Ilang seconds ba yung 0 to 100, at saka in a couple more kilometer kailangan ko na po siyang ipapa-service, no? To 1,000 kilometer. Ngayon yan po yung isusunod nating vlog, magkano yung gagastusin ko sa 1,000 kilometer service. So now guys, ay tapos na po tayo sa good side. Ngayon naman sa bad side naman po tayo, no. Sa ngayon ay ang nakikita ko pong bad side na experience ko po dito sa Forza 350 na to ay tatlo lang po sa ngayon, no. So unang-una po guys ay itong kanyang brake, no, disc brake, no. Sa harapan ay disc brake po, pati din po sa kanyang likod ay disc brake din po siya, no. Ayan, no. ABS po, no. So ngayon ay hindi ko sure kung ano yung aking hindi nagustuhan dito, kasi pag nagbe-brake ako iba po yung feeling, parang hindi ko alam kung ano yung niya eh. Basta hindi ko siya gusto, no. Ngayon siguro ito yung isa sa plano na papalitan ko soon. Papalitan ko yung kanyang brake, no. Pero sa ngayon hindi lang muna, so sulitin lang po muna natin yung kanyang brake, no. Tapos yung pangalawa guys is yung kanyang front shock, no. Medyo siya guys, medyo matigas siya, no. Tsaka siguro in the future ay medyo ipapa-lowered ko siya ng konti, no.
Yan, so ito po yung pangalawang hindi ko nagustuhan sa Forza na to. At yung pangatlo naman guys is yung kanyang shock sa likod. Hindi po siya, lalo na pagka no, hindi po siya masyadong bouncy, no. Matigas siya guys. Tsaka po pagka nag-ano kayo dun sa hams ay nag-bounce kayo, talaga mafe-feel mo talaga, no, masakit sa likod. Lalo na pagka medyo mabilis yung takbo nyo, no. Ayan, so yan lang po yung sa ngayon na nakita kong bad side sa Forza 350 na to, no. So in the future, isa din yan sa mga papalitan kong shock, no. Tingnan natin kung papayagan tayo ni Mrs. Yun lang. So yan yung aking mga bad side, no. At ngayon, pag-uusapan po natin ngayon ang ano nga ba yung imo-modified ko sa Forza na to. So unang-una guys, hindi ko gagalawin yung kanyang engine. At saka hindi ko na rin babaguhin yung kanya dito, no. So ayoko nang baguhin yung kanyang ano, kasi okay naman ako sa speed eh. Saka medyo mabilis naman na siya. Hindi ko na siya babaguhin, no. So ngayon, ang idadagdag ko lang dito ay yung lalagyan ko siya ng box dito, kagaya nung nilagay ko doon sa aking PCX, no. Pero this time, ilalagay ko hindi plastic, ilalagay ko yung aluminum na siya. Tapos pangalawa is lalagyan ko siya ng sports light dito guys, no, yung parang meron siyang rack. Ipapakita ko yung photo guys. Ayan, so yan po yung design niya guys, no. So lalagyan ko siya ng bakal dyan sa kanyang harapan, no. So ayan, at napag-usapan na po natin yung good side at bad side sa motor na to at yung aking plano. So wala pa akong masyadong plano, no, kasi bago pa lang yung ating motor. At baka mamaya mag-away kami ni Mrs. kasi sabi niya sa akin nung binili namin itong motor, sabi niya sa akin, huwag mong i-modify yung motor mo. So hindi ko talaga gagalawin yung kanyang engine at saka yung sa ano niya, no. So wala tayong gagalawin dyan. Ang ano ko lang is dadagdagan, kunwari yung box sa likod, tsaka yung sports lights, kasi minsan is yung medyo madilim yung pinuntahan ko, so at least meron tayong dagdag lights, no. At yung price naman po niya guys dito sa Thailand is which is 179,000 baht. So include na po doon yung ano guys, no, yung kanyang yearly tax. At saka yung meron din siyang ano, yung dito yung insurance na pag ninakaw yung motor mo, ayan. Pero hindi pa po include yung insurance pagka na-disgrasya ka. Pero meron siyang insurance na pag na-disgrasya ka, yung yearly tax na binayaran mo, meron siyang ano, parang sa hospital lang siya. Pero pagka na-disgrasya ka, nasira yung motor mo or may nasira kang sasakyan or motor, is ikaw yung magbabayad. So bali iba din yung insurance na i-apply mo doon sa motor na ito. So worth it nga ba ang pagbili ng motor na to sa price ng 179,000 baht? For me, yes. Para sa akin lang kasi need ko po talaga ng bigger bike, kasi sa trabaho ko po ay kailangan ko po ng medyo malaking compartment at saka nagte-travel po ko ng 80 to 100 km per day. So kung nakita niyo po yung aking total mileage is sumabot na po siya ng 900 km for 2 weeks, no. So bali yun po yung aking average 80 km per day, no. At worth it po talaga para sa akin, kasi kailangan ko pong in time, on the time lagi sa aking trabaho. Kasi pagpunta ko doon sa condo, tapos kung doon punta naman ako sa ibang condo, dapat nandun ako sa oras na yun, kasi yun po yung schedule ng aking turo, no. So hanggang dito na lang po yung aking vlog for today guys. At next time naman po ay iano natin yung magkano nga ba yung magagastos ko sa 1,000 km service. So let's check it out, no. So and that's all for today guys, and see you again on my next vlog. At kung meron man po kayong mga content na i-recommend sa motor na to, ay please comment down below, and don't forget to subscribe to my channel. See you guys.